At ayan mga ka-crypto, yan po ang ating pinakaunang balita dito kung saan sabi ay researcher, why powerful people are so silent about XRP. Ayan, pag-usapan po natin dito ang isang napakalaking misteryo dito sa mundo ng crypto. Pansinin po ninyo, habang ang ibang mga digital assets at meme coins ay bukang bibig ng mga sikat na personalidad, politiko at mga bilyonaryo, si XRP ay parang isang tabu na topic. Bakit kaya napakatahimik ng mga makapangyarihang tao pagdating kay XRP? May mga nagtatanong kung bakit ba lang nag-aabang o nag-i-endorso nito sa mainstream media. Ayan, ayon po sa isang bagong perspektibo na ibinahagi ng crypto researcher dito na si Apex Crypto Insights, ang katahimikan na ito ay hindi po aksidente. Hindi ito dahil sa walang interes ang mga malalaking tao, kundi dahil po sa sadyang tinatahin nila ng tahimik ang isang napakalaking plano. Sa video clip po na ito na inilabas ni Apex Crypto Insights, binigyang diin niya na ang kakulangan ng public endorsements ay posibleng senyales na si XRP ay may napakalaking papel sa pangmatagalang financial planning ng mga institution. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng katahimikan na ito at kung paano po ito nakakaapekto sa hinaharap ng ating paboritong digital asset. Kaya simulan po natin sa kung bakit sadyang tinatago ng mga institution itong si XRP. Ayon po dito kay Apex Crypto Insights, ang mga influential individuals at mga malalaking organisasyon ay sadyang umiiwas na magsalita ng lantaran tungkol kay XRP dahil may sinusubukan silang ayusin. Matagal na po nilang tinatrabaho ang mga problema sa global financial system. Ayon pa sa researcher, nais muna nilang siguraduhin na ang buong transition ay nakumpleto ng tama at walang aberya bago pa man magkaroon ng malawakang kamalayan ang publiko. Sa aking opinyon, napaka-logical ng puntong ito. Isipin po ninyo mga ka-crypto, kung ikaw ay isang bilyonaryo o isang leader ng malaking institution, hindi mo i-announce sa buong mundo ang iyong strategic move habang ginagawa mo pa lamang ito. Ang pagiging tahimik ng isang uri ng ang pagiging tahimik po ay isang uri ng proteksyon. Kapag naging maaga ang ingay, magdudulot ito ng kaguluhan sa market na pwedeng sumira sa kanilang mga plano. Para silang mga arkitekto na nagtatayo ng isang gusali, hindi nila ipinagmamalaki ang pundasyon habang hinuhukay pa lamang ang lupa. Ang katahimikan na ito ay patunay na si XRP ay hindi po basta-bastang token lamang. Ito ay tinuturing po nilang kritikal na infrastructure na nangangailangan ng mataas na antas ng seguridad at privacy bago po tuluyang ilatag sa buong mundo. Ngayon ay paano naman po pinoprotektahan ng global liquidity ang presyo ni XRP? Isa pang binigyang diin sa balitang ito ay ang ugnayan po ni XRP sa mga problema sa global liquidity at sa tinatawag po natin na Trifen Dilemma. Ayon po kay Apex Crypto Insights, ay ginugol ng mga institution ang nakaraang ilang taon sa paghahanap ng solusyon sa mga krisis na ito na kung pababayaan ay pwede pong sumira sa tiwala ng publiko sa mga pamahalaan at central banking systems. Dagdag pa ng researcher, posibleng sinusubukan nilang pigilan ang presyo ni XRP na umakyat ng masyadong mabilis habang hindi pa pulido ang kanilang mga hakbang. Sa aking opinyon, napakabigat ng usaping ito dahil direktang tinatamaan nito ang sistema ng ating pera sa buong mundo. Kung sa XRP ay solusyon sa liquidity crisis,
Siyempre, ayaw nilang sumabog muna ang presyo sa pamamagitan ng retail hype bago pa man sila tuluyang makaposisyon. Kung mangyayari po ito, magiging napakamahal para sa kanila na bilhin ang kailangan nila para sa sistema. Para itong isang kumpanya na gustong bumili ng mga lupa para sa isang napakalaking proyektong pang-infrastructure. Hindi mo sisigawan sa publiko na bibili ka ng mga lupa sa isang partikular na lugar dahil tataas agad ang presyo nito bago mo pa makuha ang gusto mo. Kailangan po nilang maging maingat, kalkulado at syempre tahimik. Ngayon ay insider trading ba ang dahilan ng pagiging tahimik? Bukod po sa mga pahayag ni Apex Crypto Insights, ilang community member ng XRP ang nagbigay po ng kani-kanilang pananaw. Ayon po sa isang user dito na si Blue Hawk, Blue Hawk Legend, kakaiba talaga ang katahimikan na ito, lalo na't madalas pag-usapan ng mga sikat na tao ang ibang mga cryptocurrency. Yan, nandito naman highlight lamang po natin yung kanyang pangalan. Medyo mahirap basahin. Ayan po pala, nananatiling si Blowhawk Legend pa rin. Yan, sinabi niya na posibleng lumitaw lamang ang mga totoong balita at kaganapan tungkol kay XRP kapag tapos na ang isang malaking kaganapan sa market. Ayan, samantalang isa namang community member na kilala bilang Hito Rug Pull Survival. Survivor. Yan po. Si Hito Rug Pull Survival. Siya po ay nagbigay ng ibang anggulo. Yan po ay ang takot sa issue ng insider trading. Ayon po sa kanya, ang mga influential na tao ay pwedeng pagbintangan na nakikinabang sa sarili po nilang impormasyon kung sakaling ipromote nila sa XRP habang sila mismo ay tumutulong sa pagbuo ng ecosystem nito. Ginamit niyang halimbawa ang naging reaksyon ng publiko sa meme coin ng US President na si Donald Trump para ipakita kung gaano kabantay ang mga tao sa mga posibleng conflict of interest. Ngayon, sa aking opinion, sangayon po ako na ang issue ng insider trading at regulasyon ay isang malaking dahilan kung bakit maingat ang mga kilalang tao. Sa panahon ngayon, ang bawat salita ng isang politiko o sikat na tao ay binabantayan ng SEC at ng publiko. Kapag nag-promote ka ng isang crypto asset at biglang tumaas o bumaba ang presyo nito, ikaw agad ang sisisihin. Kaya naman mas pinipili ng mga taong may kapangyarihan na manatiling blanco o tahimik kaysa masangkot sa mga kontrobersiya. Pero ang pinakamahalagang aral dito ay ito po. Ang kawalan ng ingay sa media ay hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa likod ng mga eksena. Madalas, ang mga pinakamalaking galaw sa finance ay nangyayari po sa gitna ng katahimikan, malayo sa mga kamera at mga social media posts. At ayan, sa kabuuan po ng balitang ito, ang kawalan ng ingay mula sa mga powerful figures pagdating po kay XRP ay may malalim na dahilan. Hindi po ito tanda ng kawalan ng importansya, kundi kabaliktaran. Ito ay patunay ng masusing pagpaplano para sa hinaharap ng global financial system. Ang mga issue tulad po ng global liquidity at ang pangangailangan na maiwasan ang biglang pagtaas ng presyo bago ang tamang panahon ay ilan lamang sa mga motibo kung bakit pinipili nilang manatiling tahimik. Yan. Sa mga komento mula sa community tulad po ng issue sa insider trading ay nagpapakita lamang kung gaano po kabigat ang responsibilidad ng sino mang magtatangkang magsalita tungkol sa publiko. Kaya magpatuloy po tayong maging mapanuri at magbantay sa mga susunod pang kaganapan habang patuloy po na umuusad ang mundo ng crypto ngayong taong 2026. At ayan, ang sabi naman po sa ating sunod na balita dito ay software
developer connects the dots between XRP and Donald Trump. Ayan, may isang napaka-interesting po na usapan na kumakalat dito sa community, crypto community na direktang nag-uugnay kay XRP sa dating SEC chairman na si Jay Clayton at mismong kay President Donald Trump. Isa pong software engineer ang nagbigay ng bagong pananaw tungkol po sa mga pangyayaring ito. At yan, pag-uusapan natin ng malalim ang mga teoryang lumalabas ngayon. Kaya, bakit nga ba sinabi ni Vincent Van Code na inilagay ni Trump sa XRP sa isang icebox sa loob ng ilang taon? Ayan, isa pong sikat na software engineer na si Vincent Van Code ang nagpahayag ng kanyang pananaw tungkol po sa pagkakatalaga kay Jay Clayton bilang ika-siyam na Director of National Intelligence. Ayon po kay Van Code, pinag-iisipan niya kung talagang ginawa ba ni Donald Trump ang hakbang na ito para ilagay sa XRP sa tinatawag na icebox o pansamantalang pagka-freeze sa loob ng ilang taon hanggang sa kanyang pagbabalik sa kapangyarihan. Sa aking opinyon, napakalalim po ng pahayag na ito ni Vincent Van Code dahil binubuksan nito ang ating mga mata sa posibleng mga political na strategy sa likod ng mga regulasyon. Ayon sa kanya, si Clayton na tinatawag niyang Trump's boy, yan, Trump's boy, yan, highlight lang natin. Trump's boy ay hindi naman gagawa ng hakbang tulad ng pagsasampa ng kaso laban sa Ripple nang walang basbas o suportang pampolitika laban sa Ripple nang walang basbas po o suportang pampolitika mula sa mataas na opisyal. Malinaw naman na ibinaba ito bilang isang personal na haka-haka at hindi po bilang isang absolute na katotohanan. Pero nagbibigay po ito sa atin ng magandang palaisipan tungkol sa ugnayan ng politika at ng cryptocurrency market. Ngayon ay paano ba iniugnay ng mga investor ang pagkatalaga ni Jay Clayton sa kasaysayan ni Ripple? Ang buong usaping ito ay nagsimula ng iulat ng isang blockchain researcher na si Bank XRP na kinumpirma po ng US Senate si Clayton sa botong 51 to 47. Ayan. 51 to 47 para pamunuan po ang intelligence community ng United States. Agad namang sumagot ang isang investor na nagngangalang Hasher.group. Ayan. Hasher.group at sinabing ang bagong posisyon na ito ni Clayton ay maaring tingnan bilang isang uri ng gantimpala dahil sa pagtatapos ng mga hakbang laban sa Ripple noong mga nakaraang taon. Sa aking opinyon, sang-ayon po ako sa punto na ang mga galaw sa gobyerno ay madalas na may kaakibat na mas malawak na konteksto. Bagamat walang direktang ebidensya na iniharap ang investor para suportahan ang paratang na ito, makikita natin na ang kasaysayan po ng SEC lawsuit noong December 2020 ay patuloy na nag-iiwan ng mga katanungan. Si Clayton ang nag-aproba ng kasong iyon sa kanyang mga huling araw sa SEC, kaya natural lang na magkaroon ng iba't ibang interpretasyon ang publiko ngayong lumilipat na siya sa mas mataas na posisyon sa national na security. Ngayon ay may kinalaman ba ang mga unang taon ng Ripple sa Treasury sa mga nangyayari ngayon? Ipinunto na rin ni Hasher.group na ang XRP Ledger ay posible pong ginagabayan ng mga hindi po nakikitang puwersa o unseen forces patungo sa orihinal nitong destinasyon sa pamamagitan ng mga unti-unting pagbabago sa paglipas ng panahon. Binanggit pa niya ang mga pahayag tungkol kay Greg Kidd at ang pagpupulong ng Ripple sa US Treasury sa loob pa lamang ng kanilang unang buwan ng operasyon. Ang opinyon ko po rito ay napakahalagang tingnan natin ang pundasyon ng isang project. Ang katotohanan na nakapaghain na sila ng koneksyon sa mga
financial institution ng pamahalaan noong simula pa lamang ay nagpapakita na si Ripple ay hindi lamang basta isang ordinaryong digital asset. Ang mga ganitong uri ng ugnayan sa Treasury ay nagpapatunay na may malalim na pundasyon ang kanilang sistema na marahil ay siyang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay patuloy silang pinag-uusapan sa mataas na antas ng gobyerno. Ngayon ay paano naman po binago ni Clayton ang pananaw ng community sa legal na laban ng Ripple? Ang pagkumpirma po kay Clayton na nagdulot ng panibagong sigla at usapan sa buong cryptocurrency community dahil sa kanyang naging papel sa pagsampa ng demanda laban sa Ripple noong December 2020. Ang kasong iyon ay nananatiling isa sa pinakamahalagang laban sa kasaysayan ng mga digital assets sa United States at humubog sa mga taon ng debate tungkol sa kung ano ba talaga ang estado ng XRP sa mata ng batas. Para sa akin, ang paglipat po ni Clayton mula sa financial regulation papunta sa intelligence community ay nagpapakita lamang kung paano po nagkakaugnay ang iba't ibang sektor ng kapangyarihan sa Amerika. Matapos po niyang magsilbi bilang US Attorney para sa Southern District of New York, narito na siya ngayon at namamahala sa 18 ahensya ng intelligence. Hindi po nakapagtataka kung bakit patuloy itong pinagdidebatihan ng mga tao online, lalo na't ang desisyon niya noon ay nagdala ng malaking pagbabago sa buong industriya. Ngayon ay tama ba ang naging desisyon ng Senado sa pagpili kay Clayton para sa kanyang bagong posisyon? Habang ang orihinal na pahayag ni Bank XRP ay nagtanong kung ang pagkakatalaga kay Clayton ay isang tamang desisyon o isang issue na hahati sa opinyon ng publiko, ang mga sumunod na reaksyon ay mas nag-focus sa nakaraan at sa posibilidad na ang mga malalaking kaganapang pampolitika ay may direktang impluwensya sa mga nangyari sa kaso ng Ripple. Ngayon, ang masasabi ko po ay ang ganitong uri ng kontrobersiya ay normal lamang sa mundo na ginagalawan natin ngayon. Ang mga opinyon ng mga eksperto tulad po ni Vincent Van Gogh dito at saka Hasher.group ay nagpapaalala sa atin na ang mga desisyon ng mga leader ay hindi nangyayari sa isang bakwit, kung saan ay may mga nakatagong konteksto at strategy sa likod ng bawat hakbang. Kaya bilang nagbabantay po sa industriya, ang pinakamagandang magagawa natin ay unawain ang mga balitang ito ng may bukas na kaisipan at suriin kung paano ito makakaapekto sa mas malawak na pananaw ng market. Ayan, Japan decides the fate of XRP today. Here's what is coming. Ayan, ngayon pong buwan ng August 2026, ang lahat ng mata ng mga sumusuporta sa digital asset ay nakatutok ngayon sa bansang Japan. Kasunod ng mga pinakabagong kaganapan ukol po sa monetary policy ng Bank of Japan. Marami po ang nagtatanong kung ano ba talaga ang magiging epekto nito sa ating hawak o holdings na XRP. Habang ang karamihan po ay nakatutok lamang sa galaw ng presyo, may mga mas malalim na kwento sa likod ng financial infrastructure ng bansang ito na dahan-dahang hinuhubog ang kinabukasan ng buong ecosystem. At ayan, sa pagsusuri po na ibinahagi ng analyst dito na si Stellar Rittler, malinaw na ang desisyon ng Bank of Japan ay maaaring magdala ng mahalagang yugto para kay XRP. Ayon po sa kanyang pananaw, ang lawak ng anumang pagbabago sa interest rates ay magiging sukatan kung ang mga hakbang na konektado sa cross-border payment ecosystem ng Ripple ay bibilis ba o kaya ay maantala. Sabi pa niya, ang mas maliit na paggalaw ay posibleng magpaliban ng mga susunod na hakbang, habang ang mas malaking hakbang naman ay maaaring magbukas ng daan para sa isang pangmatagalang makasaysayang yugto para kay XRP. Sabay-sabay kasing nagtatagpo ang ilang mga kaganapan ngayon sa Japan, mula sa maayos na regulatory framework
hanggang sa mas malalim na pakikilahok ng mga malalaking institution sa XRP Ledger. Ngayon ay bakit ba napakahalaga ng financial infrastructure ng Japan para kay XRP? Sa aking opinyon, ang ginagawa po ng Japan ngayon ay hindi lamang basta tungkol sa panandaliang galaw ng market, kundi tungkol po sa pagtatayo ng isang matibay na pundasyon. Ayon po kay Stellar Rippler dito, nananatiling sentro ng buong kwentong ito ang financial sector ng Japan dahil sa ipinapakita nitong suporta sa institutional adoption ng XRP Ledger. Hindi ito tulad ng ibang mga bansa na hanggang ngayon ay hirap pang linawin ang kanilang mga regulasyon patungkol sa crypto. Ang Japan ay matagal nang naglatag ng komprehensibong patakaran sa ilalim ng kanilang Payment Services Act at Financial Instruments and Exchange Act. Ngayon dahil po sa katiyakang legal na ito, mas naging madali para sa mga tradisyonal na financial institutions na galugarin ang mga serbisyong nakabase sa blockchain ng walang pangamba. Dagdag pa rito, binagyang diin din ang malaking papel ng SBI Holdings at ng kanilang mga initiative na konektado sa Ripple. Sa pamamagitan po ng SBI Ripple Asia, patuloy nilang pinalalawak ang mga project sa XRP Ledger. Ibinahagi rin ni Stellar Rippler ang pagsasama ng XRPL sa financial infrastructure ng SBI. Kabilang na po ang pakikilahok nito sa mga institutional yield initiatives sa pamamagitan po ng Doppler Finance at mga privacy-focused protocols. May mga serbisyo na rin sa mga bangko sa Japan na nagpapahintulot sa mga consumer na i-convert ang kanilang deposit interest patungo sa mga digital assets tulad ni XRP na nagpapakita po ng tuloy-tuloy na pagsisikap na pag-ugnayin ang traditional na banking products at blockchain technology. Ngayon ay may agarang bullish ba sa monetary policy ng Bank of Japan? Yan, bagamat marami po ang umaasa na ang desisyon ng Central Bank ay magsisilbing direktang pampasigla o catalyst para kay XRP, sa tingin ko ay masalimuot ang mas malawak na macroeconomic picture. Ayon po sa mga observers, ang pagtaas po ng interest rate sa Japan ay may kinalaman din sa paggalaw ng yen carry trade. Ang prosesong ito ay maaaring magbawas ng global liquidity at maglagay po ng panandaliang pressure sa mga risk assets, kasama na po ang mga cryptocurrencies. Kaya naman ang anumang agarang reaksyon ng market pagkatapos ng announcement ay maaaring hindi po umayon sa mga inaasahang bullish sentiments ng iba sa social media. Gayunpaman ay iginiit ng mga sumusuporta kay XRP na ang pangmatagalang direksyon ng mga institution sa Japan ay mas mabigat kaysa sa mga panandaliang paggalaw ng presyo. Ang patuloy po na integration sa mga bangko, ang kalinawan sa regulasyon at ang lumalawak na paggamit ng mga enterprise sa XRP Ledger ay lumilikha ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Anuman ang maging unang reaksyon ng market sa maikling panahon. Ngayon ay paano ba nakatutulong ang ETF expectations sa optimism ng market? Yan, binanggit din po ni Stellar Rippler ang mga nakabingbing application para sa exchange, XRP Exchange Traded Funds o ETF bilang isa pang dahilan ng optimism sa market. Para sa akin, ang kombinasyon ng matatag na digital asset framework sa Japan, ang patuloy na pagpapalawak ng SBI sa loob ng XRP Ledger ecosystem at ang mga inaasahan ukol sa hinaharap na pag-approve ng mga ETF ay lumilikha po ng isang napakagandang tagpuan para kay XRP. Ang mga hakbang na ito ay patunay lamang na ang adoption ay lumilipat na mula sa simpleng haka-haka patungo sa totoong utility at institutional backing na siyang tunay na magtatakda ng patuloy na paglago ng asset sa mga susunod na panahon.
At ayan na po ang ating panghuling balita dito. Sabi po rito ay top trader has a message for XRP holders. Yan, isa pong napakainit na mensahe mula sa isang kilalang top trader na nag-uudyok po sa buong XRP community na mag-isip ng 2 beses sa kanilang mga ginagawa. Habang ang buong market ay nakakaramdam ng takot dahil sa mga nagdaang pagbaba ng presyo, ang kilalang crypto analyst dito na si Ana. Ayan, si Ana ay naglabas po kasi ng kanyang malalim na pananaw tungkol sa malaking pagkakaiba ng galaw ng mga institution kumpara sa mga karaniwang retail investors. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang kanyang mga sinabi, ang mga numerong dapat po nating malaman at ang mga pangunahing balita na humuhubog sa takbo ni XRP ngayong buwang ito. Pag-uusapan po natin ang naging sitwasyon ng kamalian. Sa XRP ay dumanas po ng mabigat na $1.08. Para sa marami, ito ay isang nakakaalarmang sinyales. Pero ayon po kay Ana dito, habang ang mga retail traders ay nagmamadaling nagbenta at naglabas ng kanilang pondo dahil sa pangamba, ang mga institusyong nag-i-invest ay patuloy na namakyaw at nagdagdag ng kanilang mga assets. Ang $1.08 na ito ay hindi lang basta numero. Ito po ang pinakamababang presyo ng XRP sa loob ng nakaraang 19 months. Isang malaki pong setback para sa iba, pero isang gininto ang pagkakataon naman para sa mga tinatawag nating smart money. Kaya pag-uusapan po natin dito ang lahat ng detalye para makita natin ang buong konteksto ng pangyayari sa ating mga portfolio ngayong buwan ng August. Ngayon ay bakit ba patuloy na namakyaw ang smart money habang bumababa sa XRP sa $1.08? Sa gitna po ng pagbagsak ng presyo sa $1.08, may isang napakalaking statistics na inilabas po itong si Ana na talagang magbubukas ng ating mga mata. Habang ang presyo ay lumulubog, ang XRP investment products ay nakahikayat po ng mahigit $132 million sa institutional inflows. At ang pinakamaganda po rito, ito ang pinakamalaking halagang naitala sa lahat ng mga altcoins sa market sa panahong iyon. Ibig sabihin sa gitna ng takot na nararamdaman ng nakararami, ang mga malalaking korporasyon at pondo ay aktibong nagbubuhos ng pera kay XRP. Sa aking opinyon, ang galaw na ito ay nagpapakita ng klasikong psychological battle sa pagitan po ng emosyon at ng malalim na diskarte. Madalas nating makita ng mga taong madalas manghikayat na bumili kapag may dip ay sila rin mismo ang unang nagpapanik at nagbebenta kapag ang presyo ay pumasok na sa range na $1 hanggang $1.20. Ayon po kay Ana, ang reaksyong ito ay pinapagana ng takot o fear, habang ang mga institution naman ay tinitignan ang parehong sitwasyon bilang isang discount period. Yan, isang discounted period. Ang aking pananaw po dito ay simple lamang. Ang mga malalaking players ay may mas malawak na time horizons. Hindi po sila nakatutok sa kung ano ang mangyayari bukas o sa susunod na linggo. Tinitingnan po nila ang pangmatagalang halaga ng asset. Kapag ang karamihan ay tumatakbo palayo dahil po sa takot, doon po pumapasok ang mga institution para saluhin ang supply. Ito ang dahilan kung bakit napakahalagang suriin ang kilos ng mga balyena kaysa magpadala po sa ingay ng social media. Ngayon, habang tinitingnan po natin ang $1.08 low na ito, makikita natin na ang market ay madalas na nagpaparusa sa mga nagpapadala sa emosyon. Ang $132 million inflows ay hindi po nagkataon lamang. Ito ay resulta ng isang sadyang desisyon mula sa mga taong may malaking kapital na handang maghintay. Sa bawat pagbaba po ng presyo, may kapalit na oportunidad para sa mga may sapat na pasensya.
Ang tanong para sa ating lahat bilang mga holders ay ito po. Sumasabay ba tayo sa galaw ng mga institution o nahuhulog ba tayo sa bitag ng pagbibenta dahil lamang sa panandaliang takot sa market? Ngayon ay paano nga ba binago ng $1.15 rebound at ng Clarity Act ang takbo ng laro? Hindi po nagtagal ang pagkasubsob na XRP sa $1.08 dahil agad itong nagpakita ng sinyalis ng pagbangon. Na-recover ng cryptocurrency ang presyo nito at umabot po sa paligid ng $1.15. Ayon po kay Ana, ang mabilis na price movement na ito ay maaaring magpahiwatig na ang pagka-recover mula sa $1.08 na sahig ay kasalukuyang nangyayari na. Bagamat nilinaw niya na hindi pa natin masasabing kumpirmado na ang isang mas malaking uptrend. Ang mahalaga ay ang kakayahan po ng asset na bumangon agad mula sa mababang halaga. Bukod po sa galaw ng presyo sa chart, binigyang diin din ni Ana ang mga pagbabago sa regulasyon na malaki po ang maitutulong sa pagpapalakas ng kumpiyansa ng mga investors ngayong taong 2026. Isa na po rito ang patuloy na pag-usad ng Clarity Act. Para sa akin, ang batas na ito ay napakahalaga dahil nililinaw nito ang regulatory environment para sa buong digital asset industry. Matagal nang pinapangarap ng industriya ang isang malinaw na balangkas kung saan ang mga kumpanya tulad ng Ripple ay makakapag-operate ng walang patuloy na pangamba sa mga legal na hakbang mula sa mga regulator. Ang ganitong kalinawan ay ang mismong pundasyon na kailangan ng mga institution para mas kumpiyansa po silang maglagay ng mas malaking pondo. Bukod pa dyan, ang market ay sabik na naghihintay din ng desisyon sa isang spot XRP Exchange Traded Fund o ETF. Alam nating lahat na ang pag-approve sa isang ETF ay may kakayahang magdala ng napakalaking pondo mula sa traditional na market papasok po kay XRP. Kapag nangyari po ito, ang kasalukuyang mga galaw ng presyo ay mapapaalala na lamang natin bilang simula ng isang malaking kabanata. Ayon po kay Ana dito, ang mga developments na ito kasama po ang patuloy na pagbili ng mga institution ay nagpapakita ng isang kwento na ganap na naiiba sa kung ano ang makikita sa pangkalahatang negatibong sentiment sa social media ngayon. Ang pundasyon po ng asset ay pinatitibay ng mga pangyayaring ito sa background, malayo po sa mga araw-araw na ingay at panik ng mga retail traders. Ngayon ay anong klaseng mensahe ang iniwan naman ni Ripple CEO Brad Garlinghouse at ng mga eksperto para sa mga holders? Ayan, para lalo nating maintindihan ang direksyon ng kumpanya, ibinahagi rin ni Ana ang mga kamakailan at mahalagang komento mula sa CEO ng Ripple na si Brad Garlinghouse. Ayon po kay Garlinghouse, ang kumpanya ay unti-unti nang lumalapit sa pag-abot ng mga mahahalagang regulatory milestones. Ang mga pahayag na ito ay nagbibigay po ng karagdagang katiyakan na ang Ripple bilang isang kumpanya ay patuloy na lumalago sa kabila ng mga pagsubok sa nakaraan. Ang mga milestone na ito ay hindi lamang basta balita. Ito ay mga hakbang palapit sa ganap na integration ni XRP sa traditional financial system. Ngayon, sa aking opinyon, ang kombinasyon po ng mga pahayag mula sa pamunuan ng Ripple at ang patuloy na accumulation ng mga institution ay nagbibigay po ng malinaw na sinyales. Madalas nating kalimutan na ang presyo sa market sa bawat araw ay maingay at madaling ma-impluwensyahan ng panandaliang emosyon. Pero ang pangmatagalang pundasyon tulad ng mga regulatory milestone at ang pagpasok ng $132 million inflows ang siyang totoong sumusukat sa direksyon kung saan patungo ang asset. Sabi nga ni Ana, ang mga mamumuhunan or investors ay
piniling magbenta ng kanilang XRP habang ito ay nasa pagitan ng $1 at saka $1.20 ay maaaring magsisi sa huli kapag nagpakita na ng malakas na performance ang asset sa mga darating na buwan. Ang kasalukuyang market po ay labis na nagre-react sa takot sa halip na tumitingin sa nag-i-improve na mga pundasyon. Ang mga institution naman ay abala po sa pag-position para sa mga susunod na oportunidad. Ayon po kay Ana, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili. Ang mga pag-iipon ba ng pondo at ang kamakailang paggalaw ng presyo ay nagpapakita lamang ng accumulation bago sumiklab ang susunod na malaking rally? Bagamat walang kasiguraduhan sa mundo ng crypto at ang sagot ay nananatiling bukas, ang aktibidad ng mga institution sa gitna ng pagbaba ay nagbibigay po ng isang napakahalagang sinyales na madalas ay binabaliwala ng karamihan sa mga retail participants. Kaya ang aral po natin dito ay huwag pong magpadaig sa takot ng sandali, kundi tignan ang mas malaking larawan. Ayan, sa kabuuan po ng balita natin dito, maliwanag ng mga kaganapan po sa market ni XRP ngayong August 2026 ay puno ng mahalagang aral. Ang pagbaba po sa $1.08 ay nagsisilbing pagsubok sa katatagan ng bawat isa sa atin. Pero ito rin ang nagbunyag sa totoong ginagawa ng mga institution sa likod ng mga eksena. Sa pamamagitan ng mga pananaw na ibinahagi po ni Ana dito, nakita natin na ang takot ay kadalasang kalaban ng tagumpay sa pag-i-invest. Ang pagpasok po ng milyong-bilyong dolyar sa pamamagitan ng mga investment products ay patunay na ang smart money ay naniniwala pa rin sa pangmatagalang potensyal ni XRP. At ayan, ang pag-usad naman ng Clarity Act, ang paghihintay sa spot ETF at ang mga hakbang ni Brad Garlinghouse ay nagtatayo ng isang matibay na pundasyon para sa hinaharap. Huwag nating hayaang ang panandaliang pagbaba ng presyo o ang ingay ng takot sa social media ang magdikta ng ating mga desisyon sa finance. Ang pag-unawa po sa pagkakaiba ng reaksyon ng retail at ng mga institution ay magbibigay po sa atin ng mas malinaw na pananaw kung paano po i-navigate ang market ng may katalinuhan at disiplina. Kaya magpatuloy po tayong maging mapanuri, maging kalmado sa gitna ng mga pagsubok at laging tandaan na ang tamang impormasyon ang ating pinakamahusay na gabay. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang ating recommended na video dito.